Nanlalagkit na ang buo kong katawan habang palingalinga ako sa naglalakihang mga bahay na aking nadaanan dito sa loob ng isang eksklusibong subdivision na matatagpuan sa Makati. Mabuti na lang at pinapasok ako ng gwardiya na nagbabantay kanina sa gate kapalit ng iniwan kong Mag-a-apply ako bilang kasambahay sa isa sa mga bahay na nakatayo dito sa loob ng subdivision. Dahil bawal pumasok ang tricycle dito sa loob ng subdivision, wala akong choice kundi maglakad mula gate habang hinanap ang address na nakalagay sa hawak kong dyaryo. Pakiramdam ko nasa ibang mundo ako nang makita ko ang mga nagagandahan at naglalakihang bahay. Kitang-kita kung gaano kayamana ang mga nakatira sa lugar na ito, kaya naman hindi ko maiwasan nakabahan. Kung kaya lang sana akong paaralin ng mga magulang ko hanggang college, wala sa bokabularyo ko ang lumuwas dito ng Maynila. Kaya lang ipinanganak akong mahirap kaya wala akong choice kundi magtiis at dumiskarte para kumita. Buti na lang at isinama ako nila Gigi papunta dito kaya naman kahit papaano hindi ako nahihirapan sa titirhang bahay habang naghahanap ng mapapasukang trabaho. Iyon nga lang hindi ako pwedeng magtagal sa kanila dahil para kaming mga sardimas na nagsisiksikan sa maliit nilang brong-barong. Ayaw ko din magtagal sa lugar na iyon dahil pakiramdam ko minamanyak ako ng ka-live-in partner nito. Ate, pwede po magtanong. Alam niyo po ba ang address na nakasulat dito sa dyaryo? Nagmamadali kong lapit sa isang babaeng nagtatapon ng basura. Tinitigan muna ako nito bago kinuha ang hawak kong dyaryo. Anong kailangan mo doon? Mag-a-apply kang kasambahay, agad na tanong nito. Agad naman akong tumango. Malapit na lang ito, miss. Diretso ka lang tapos may makikita kang magandang bahay sa bandang dulo. Sila ang pinakamayaman sa lugar na ito kaya doble ang laki ng bahay nila kumpara sa ibang nakatira dito. Nakangiti nitong sagot sa akin. Agad naman akong nagpasalamat at nagmamadali ng naglakad. Pagdating sa sinasabing bahay ng napagtanungan ko ay agad kong sinipat ang nakasulat sa gate para kumpimahin kung pareho bang sa nakasulat sa newspaper. Napaigtad pa ako nang bigla akong lapitan ng gwardya galing sa loob ng malaking bahay. Anong kailangan mo, miss? Hindi mo ba alam na mahigpit na ipinagbabawal ang solicitation sa lugar na ito? Agad na wika nito nang makalapit sa akin. Agad naman nalukot ang mukha ko dahil sa sinabi nito. Ano ang palagay niya sa akin? Pulubi. Sa bagay ganoon na din siguro kasi nasa 100 na lang ang laman ng wallet ko. Kapag hindi ako matangap dito tiyak sa kalsada ang bagsak ko nito. Nakakatakot pa naman dito sa Maynila. Mag-aapi po ako bilang kasambahay manong. Nakita ko kasi sa newspaper na naghahanap sila. Baka pala rin ako at makapasok sa loob. Kailangan ko po kasi ang trabaho eh. Galing pa po ako ng probensya, sagot ko dito. Natigilan ito at tinitigan ako mula ulo hanggang paa. Bigla naman kumulo ang dugo ko pero pinipigilan kong tarayan baka masayang ang oras ko sa pagpunta dito kapag makita niyang masama ang ugali ko. Naku! Bad timing naman ang pagpunta mo dito, miss. Alam mo bang nagkakagulo sa loob ngayon, sagot nito. Naguguluhan naman akong tumitig dito. Hindi ko gets ang ibig nitong sabihin. Anong ibig mong sabihin? Hindi pwedeng hindi ko makausap ang may-ari ng bahay ngayon. Ang layo kaya ng nilakad ko at wala na akong pera para bumalik dito, prangka kong sagot kay Manong Guard. Natigilan naman ito at muli akong tinitigan. Hindi ko alam kung interviewin ka ngayon ni Madam. Mainit kasi ang ulo noon at lahat ng tao sa loob sinisigawan, sagot nito. Agad naman akong kinabahan pero lalo akong kinabahan nang maisip ko na 100 na lang ang laman ng wallet ko. Hindi ako pwedeng umuwi sa bahay ni Gigi na walang nangyayari sa lakad kong ito. Subukan niyo lang manong. Maawa ka naman sa akin. Sabi kasi dito sa nakasulat sa newspaper pwedeng pumunta dito anytime ang applicant, nagmamakaawa kong sagot dito. Narinig ko ang marahan nitong pagbuntong hininga bago tumango. Sige na nga. Sa mayordoma na lang kita dadalhin, wika nito at agad akong niyayang pumasok sa loob. Agad na sumalubong sa paningin ko ang marangyang tanawin sa loob ng bakuran. May mga nakikita akong magandang decoration sa loob at parang may gaganaping party. Kasal kasi ngayon ng kaisa ang apo ni Madam Agatha na si Sir Ryder James Sebastian, kaya lang tumakas ang bride, kaya nagkakagulo ang mga tao sa loob. Bulong sa aking ni Manong Guard. Napataas naman ang aking kilay dahil sa narinig. Napaigtad pa ako nang may sumigaw sa loob ng bahay, kasabay ng pagkabasag ng kung ano. Diyos ko!
Ito na nga ba ang sinasabi ko? Baka pati ako maputukan ng galit ni Madam. Halika ineng, hanapin natin ang mayordoma at siya na ang bahala sa iyo. Tarantang wika nito at mabilis na naglakad. Akamang susunod ako dito nang may biglang nagsalita sa aking likuran. Who are you? Tanong nito. Natigilan ako at dahan-dahan na lumingon. Tumampad sa akin ang seryosong mukha ng medyo may edad ng babae. Nakataas ang kilay at handang mukhang handa ng manlapan ng tao. Tadtad ng alahas ang buo nitong katawan habang may isang naka-uniform na babae sa likod nito. Napalunok ako bago sumagot. Mag-a-apply po sana ako bilang kasambahay ma'am, kinakabahan kong sagot. Nakita ko ang pagtaas ng kilay nito bago ako pinasadahan ng tingin mula ulo hanggang baba. Para naman akong maiihi dahil sa nerbiyos. Perfect. Not. Kapagwan ay wika nito sa malakas na boses. Muli akong pinasadahan ng tingin habang may naglalarong ngiti sa labi. Napalunok ulit ako ng makailang beses habang hindi ko na maiwasan pang panginigan ng tuhod. Sumunod ka sa akin. Gusto kitang makausap sa loob, wika nito at agad na naglakad papasok sa loob ng bahay. Binalingan ko muna si Manong Guard pero sininyasan niya ako na sundan ang matandang babae. Ilang beses pa akong napabuntong hininga nagpasayang sundan ang matandang babae. Hindi naman siguro ito vampira para sipsipin ang dugo ko sa loob. Hindi ko maiwasan na mamangha nang makita ko ang nagagandahang nakadisplay dito sa loob ng bahay ng pagkapasok ako. Napatingala pa ako sa isang malaking nakasabit na chandelier. Nagkikintaban ang parang diamante na nakasabit dito. Diyos ko! Sana matangap ako sa trabahong ito dahil mukhang mayamam ang magiging amo ko. Maranasan ko man lang sana akong tumira sa ganito kagandang bahay kahit na pagiging katulong lang ang magiging papel ko. Napansin kong umupo sa isang mahabang mesa ang matandang babae at sininyasan akong lumapit. Kimi naman akong lumapit dito habang nakayuko. 10 million pesos kapalit ng pagpapakasal mo sa apo ko. Narinig kong wika dito. Hindi ako umimik dahil mukhang hindi naman ako ang kanyang kausap. May ibang mga tao pa dito sa kinaroroonan namin, kaya patuloy lang akong nakayuko habang tahimik na nakikiramdam. What is your name? Napaigtad pa ako sa malakas na boses nito, kaya naman pautal-utal akong napasagot dahil sa nerbiyos. Ashley po. Ashley de los Santos, bakas ang nerbiyos sa boses kong sagot. Ashley, narinig mo ba ang sinabi ko sa iyo kanina? Sabi ko 10 million kapalit ng pagpapakasal mo sa apo ko, wika nito. Nanlaki naman ang aking mga mata sa narinig, hindi ako makapaniwa. Ma'am, katulong po ang ina-applyan ko. Hindi po para maging asawa, nanginginig kong sagot. Natigilan ito at seryoso akong tinitigan. Pagkatapos ay gumuhit ang makahulugang ngiti sa labi nito. Naghahanap ka ng pera, di ba? Bibigyan kita ng 10 million pesos ngayon din pakasalan mo ang apo ko, ulit nito. Napatanga naman ako sa kanyang sinabi. Parang gusto kong kurutin ang sarili ko para masigurado kung nanananginip ba ako. Lorna, kunin mo ang tseke sa kwarto, narinig kong utos nito sa babaeng nasa likod nito. Agad naman itong tumalina. Naiwan kaming dalawa ni Madam habang hindi inaalis ang titig sa akin. Tumakas ang bride ng apo ko. Nakaset na ang kasal mamayang 3:00 ng hapon sa garden. Napansin mo naman siguro ang mga decoration sa labas, di ba? Hindi ko maatim na mapapahiya ang apo ko sa madla dahil sa kagagawa ng malading si Ingrid. Kaya pumayag ka na, after ng kasal malaya ka nang bumalik sa pinggalingan mo dala ang pera na ibabayad ko sa iyo, mahabang wika nito. Halos hindi naman ako makapaniwala sa offer na binibigay nito sa akin. Kung sakaling papapayag ako ng maikasal sa apo nito tiyak na magiging instant millionaire kami sa probensya. Mabibili namin ang isang lupain na binibenta ng aming kapitbahay. Hindi na din kailangan pang mamasukan akong katulong dito sa Maynila at maipagpapatuloy ko na ang aking pag-aaral. Ma'am, baka naman po scam ito ha, wala sa sarili kong sagot. Huli na nang maisip ko ang bagay na iyon kaya naman agad akong napakagat ng aking labi. Minsan talaga ang bunganga ko hindi mapigilan. Don't worry, this is not scam, Ashley. Ihahanda ko na ang tseke ngayon din at isuot mo na ang damit pangkasal na para sa lintik ng Ingrid na ikin. Wala nang panahon pa para sa mahabang pag-uusap na ito. Sabihin mo sa akin kung pumapayag ka at susulatan ko na ang tseke na ito kapalit ng pagpayag mong maikasal sa apo ko.
Sa nasabi ko na, after the wedding, malaya ka nang makaalis sa lugar na ito, na parang walang nangyari dala ang ibinayad ko sa iyo, nakangiti nitong sagot. Halatang magaling mangumbinsi si Madam. Kanina lang ay halos gusto na nitong kumain ng tao at bumuga ng apoy dahil sa galit ngayon naman parang ang bait-bait nito. Wala sa sariling napatango ako. Choosy pa ba ako? Pera na ito. Matutupad lahat ang pangarap ko kung sakali. Magiging proxy lang naman ako sa kasal na ito at saraan instant millions na. Para akong nakajackpot sa loto kung sakali. Great! Since nagkasundo na tayo, ibibigay ko na sa iyo ang kabayaran. Baka maging busy ako mamaya at makalimutan kong ibigay sa iyo ito. Gusto ko lang din ipakita sa iyo na may isang salita ako, Ashley. Wika nito at agad na sinulatan ang tseke na ibinigay kanina ng kanyang kasambahay. Napalunok ako ng makailang beses nang makita ko mabilis nitong pagsulat at pagpirma. This is it, Pansit. After ng kasal, mayaman na kami. Uuwi agad ako ng probensya pag alis ko dito. Ite-text ko na lang si Gigi na hindi na ako makakauwi sa kanila dahil baka matuluyan akong maghahasa ng asawa niyang adik. Here. Take this. 10 million pesos, no more, no less. Nakangiti nitong wika sabay abot sa akin ng tseke. Nanginginig naman ang aking kamay na inabot ito at agad na ipinasok sa dala kong bag. Well done. Sumama ka sa akin. Kailangan mo nang maayusan dahil wala na tayong time. Anumang sandai ay darating na ang mga bisita at ang pari na magkakasal sa inyo. Umpisahan na agad ang kasalan kaya kailangan mo nang maayusan. Wika nito pagkatapos ay sinipat ang suot na relo. Muli akong napalunok at habang nakasunod sa kanyang likod. Pakiramdam ko nakalutang ako sa alapaap. Ayusan niyo siya. Papalitan niya si Ingrid kaya ipasuot niyo sa kanya ang damit pangkasal na iyan. Agad na utos ni Madam sa 3 bading na naabutan namin dito sa isang kwarto. Agad na tumampad sa mga mata ko ng isang napakagandang wedding gown na sa tanang buhay ko ngayon ko palang nakita. Katulad ng chandelier sa labas puno ng nagkikislapang diamante ang kabuuan ng gown. I think kailangan mo munang maligo, miss, bago ka namin ayusan para naman presko ka, bago mo isuot ang gown na iyan. Napukaw ako sa sinabi ng binabae sa tagiliran ko. Hindi ko alam kung ilang minuto na akong nakatulala dahil lang ikot ko ang paningin sa buong paligid wala na si Madam. Baka po mapasma ako, galing po ako sa initan kanina, wala sa sarili kong sagot. Nakita ko naman na pigil na matawa ang mga kaharap ko. Napakagat ako sa aking labi dahil sa pagkapahiya. Pagkatapos ay tumango at inilapag sa isang sulok ang hawak kong bag. Saan po ang banyo? Tanong ko. Tipid naman na umiti ang kaharap ko at itinuro nito ang nakasarang pintuan. Bantulot pa akong pumasok sa loob at dahil kita kong nainip na ang mga kaharap ko, dali-dali ko nang sinara ang pintuan ng key at agad na naligo. Bahala nang mapasma basta may 10 million pesos ako. Bulong ko sa aking sarili habang inililbot ang ting sa loob ng banyo. Grabe, pwede na matulog dito sa loob dahil sa sobrang linis. Imported ang mga shampoo, sero at sabon at pakiramam ko napakaswerte ko ngayong araw dahil minsang natikman ng katawang lupa ko ang ganitong klaseng bagay. Gustuhin ko man tagalan ang paliligo ay hindi pwede. Naririnig ko na kasi ang pagkatok sa pintuan ng mga mag-aayos sa akin. Hindi bale, bibili ako ng ganitong brand ng shampoo kapag maipalit ko na ang tseke sa pera na ibinigay sa akin ni Madam kanina. Patapos na akong maligo nang muli kong narinig ko ang marahang katok sa pintuan ng banyo. Agad kong hinablot ang tuwalya sa isang kabinet at itinapis sa hubad kong katawan. Agad kong binuksan ang pintuan at bumungad sa akin ang mukha ng isa sa nga make-up artist. Halata na sa mukha nito ang pagkainip at nang mapansin nito na tapos na akong maligo ay agad na ipinasuot sa akin ang isang parang roba. Nagiging abala ang mga sumunod na oras sa buhay ko. Kanya-kanya kasi sila ng toka sa gagawin sa akin. May nag-aayos ng buhok ko, may naglilinis ng kuko at may nag-aayos ng mukha ko. Diyos ko, ganito pala ang mga mayayaman. Kaya pala ang ganda-ganda nila kapag lumalabas marami pala ang nag-aayos sa kanila. Ayan, parang sinukat sa katawan mo ang wedding gown na ito. Wala nang dapat pang i-adjust at perfect sa iyo. Nakangiting wika ng bading na nag-ayos sa akin nang sa wakas ay naisuot ko na ang damit pangkasal. Tulala naman akong tinitigan ang sarili ko sa salamin. Parang hindi ako ang nakikita ko. Parang nagiging mukha akong mamahalin.
Ate, ako po ba ito, wala sa sarili kong tanong. Nangingiti naman itong tumango. Pagkatapos ay nakita kong pumasok si Madam sa loob. Nakapustura na ito at halatang ready na sa party. Dumako ang tingin nito sa akin at agad itong pumalakpak. Perfect, perfect. Dahil dyan may bonus kayo sa akin. Nakangiti nitong wika sabay lapit sa akin. Sinasabi ko nang ang bagay kang maging bride ng apo ko eh. Niligtas mo sa kahihiyan ang pamilyang ito, kaya naman tatanawin kong malaking utang na loob ito sa iyo, Ashley. Nakangiti nitong sambit at sininyasan ang mga make-up artist na lumabas. Hindi ko alam pero pakiramdam ko biglang bumait si Madam. Nawala ang katarayan ng mukha nito na siyang una kong napansin kanina lang. Madam, hindi po ba kasalanan ito? Irerehistro po ba ang kasal? Ngayon ko lang po kasi naisip na matatali na pala ako sa anak niyo. Hindi na ako pwedeng magpakasal sa iba, wika ko. Natigilan ito pagkatapos ay naumiti. Don't worry, Ashley. After 2 years ipapawalang bisa din natin ang kasalan na ito. Siguro naman hindi ka pa mag-aasawa ng mga panahon na iyon, di ba? Sagot nito sa akin. Napatango naman ako. Bueno, maghanda ka na. Ilang minuto na lang at umpisahan na ang seremonya. Sundin mo na ang instruction sa iyo ng wedding organizer. Lalabas na ako dahil hinihintay na ako ng aking mga amega sa garden, wika nito at nagmamadali ng lumabas. Naiwan naman akong hindi makapaniwala sa mga nangyari sa buhay ko ngayon. Kung ganoon, totoong kasalan ang magaganap sa akin. Hindi ito fake at talagang irerehistro ito. Akala ko ba proxy lang ako? Napailing ako at hindi ko mapigilan na kabahan. Nasa ganoong pag-iisip ako nang may isang sexing babae ang pumasok sa loob. Sinabi nitong umpisahan na daw ang kasalan. Inalalayan niya ako palabas ng bahay habang sinasabi ang kailangan kong gawin pagdating ng garden ay agad na tumampad sa aking paningin ang mga mayayamang mukha ng tao. Lahat ay nakatitig sa akin kaya parang gusto ko ng panawan ng ulira. Napalunok ako ng makailang beses bago dumako ang tingin ko sa lalaking hindi kalayuan sa akin. Matangkad ito at nakatitig sa gawi ko. Siya ba ang groom? Pabulong kong wika sa aking sarili habang mahigpit na hawak ang wedding bouquet. Narinig kong nag-umpisa ng tumugtog ang wedding march at sininyasan na ako ng wedding coordinator na pwede na daw akong maglakad. Napalunok ako ng makailang beses bago dahan-dahan na naglakad papunta sa lalaking nakasuot ng suit sa kalagitnaan ng isle. Pagkatapat ko sa kanya ay matiim akong tinitigan sa mukha bago inabot ang kamay ko. Hinalikan niya pa ito na siyang nagbigay sa akin ng kakaibang kilabot. Pakiramdam ko may ihi ako sa matinding nerbiyos. May ganoon ba talaga ang mga mayayaman? Kailangan talaga halikan muna ang kamay ng isang babae bago hawakan. Ay ewan pero grabe ang pugi niya. At ang amoy super yummy. Sabay kaming naglakad papunta sa harap ng pari. Pakiramdam ko may mga paru-parong nagliliparan sa loob ng tiyan ko. Hindi ko maiintindihan ang sarili ko. Ang gwapo naman pala ng groom. Talo pa ang mga artista dito sa Pilipinas. Ang lambot ng palad at hiyang-hiya ako dahil alam ko kung gaano kakapal ng kalyo sa palad ko dahil sumasama ako minsan kay tatay kapag manggapas kami ng palay noon sa bukid. Saan ka napulot ni Lola? Napaigtad pa ako nang bumulong ito sa akin. Hindi ako nakasagot at diretso lang ang tingin ko. Pakialam niya ba? Bayad na ako no at wala namang sinabi si Madam na kailangan kong sagutin ang tanong ng kanyang apo. Pagkadating sa harap ng altar ay agad na inumpisahan na ang seremonya. Siyempre wala akong naintindihan dahil lutang ang isip ko, basta na lang ako sumagot ng ki-do at sumabay sa agos ng pangyayari. Nagiging aware lang ako nang isinuot na sa palasingsingan ko ang wedding ring ganoon din ako sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali ay inanunsyo na ng pare na tapos na ang kasal at you may kiss the bride na. Agad-agad. Napalunok ako ng maraming beses ng dahan-dahan na iniingat ng groom ang veil na nakatakip sa aking mukha. Kitang-kita ko sa mukha nito ang pagiging seryoso at ang nakakatunaw nitong titig. Agad na tumibok ang puso ko nang mapansin kong dahan na bumaba ang labi nito sa labi ko. Oh my goodness! Ito ang first kiss ko. Akmang iiwas ako nang bigla nitong hawakan ulo ko at agad na siniil ng halik. Agad na nanlaki ang mga mata ko sa matinding pagkagulat habang nararamdaman ko kung paano nito sipsipin ang bibig ko. Pati yata laway ko nasama niya ng sinipsip.
At teka lang, kanina pa nakalapat ang labi niya sa labi ko, pero wala yata siyang balak tanggalin. Diyos ko, gwapo naman sana, kaya lang may pagkamanyakis. Naghahabol ako ng hininga nang sa wakas pakawalan niya ang labi ko. Narinig ko pa ang malakas na palakapakan ng mga bisita, kaya naman nakaramdam ako ng matinding pagkapahiya. Sweet, bulong niya sa akin pagkatapos niya akong pakawalan. Hindi ko naman alam kung iiyak ba ako o ano pa ba. Wala ito sa kontrata eh. Sabi ni Madam, kasal lang, pero bakit may halik pa? First kiss ko iyon at kinuha lang ng lalaking ito na mukhang fuckboy. Mukhang mahilig ito sa tahong, kaya dapat hindi ako magpakakampanti. Kailangan kong makaalis sa lugar na ito pagkatapos nito, dahil hanggang doon friends naman ang usapan namin ni Madam. Nanigas ang katawan ko nang hapitin pa ako nito para makihalubilo sa mga bumabating bisita. Kabi-kabila ang congratulations ang naririnig ko, pero para akong tanga na tanging pagngiti lang ang naisagot. Tumingin ako sa gawin ni Madam at nakita kong nakatitig ito sa amin. May naglalarong ngiti sa labi nito, kaya naman nagmamakaawa akong tumitig dito. Pero hindi niya yata gets kasi agad niyang binawa ang tingin sabay talikod. Pupwede bang bitawan mo muna ako? Gusto ko kasing magbihi, nakikiusap kong wika kay Ryder James Sebastian. Ang aking groom. Siyempre, kabisado ko ang kanyang pangalan dahil ilang beses itong binanggit ng pari kanina. Kailangan kong magdahilan dito dahil para itong ahas kong makalingkis sa akin ngayon. Ayaw kong wasak ang tahong ko dito, no? Hindi ko siya type at wala akong balak na magpabutas sa lalaking mukhang bad boy. Para lang sa magiging asawa kong tunay ang aking virginity, hehehe. Alam mo na ba kung nasaan ang TEC? Tanong nito sa akin at mukhang sasamahan pa ako, kaya agad akong tumango. Mabuti na lang at may isa pang lalaki na lumapit sa gawin namin at naagaw nito ang attention ni Ryder, kaya naman patalilis na akong umalis. Kailangan ko ng bilisan ang aking kilos dahil oras ang kalabaan ko. Mabuti na lang at nakasalubong ko ang nagngangalang Lorna na katulong ni Madam, kaya agad akong nagtanong dito. Ate, saan po ang labasan dito? Tanong ko. Natigilan ito't saka tumitig sa akin. Narinig niya nanan po siguro ang sinabi ni Madam. Pagkatapos ng kasal pwede na akong umiska po, hilaw ang pagkakangiti kong wika. Napatango naman ito. Magbihis ka muna at sasamahan kita sa likod. Doon ka na lang dumaan para hindi ka makita ng mga bisita, sagot nito. Para naman may pakpak ang aking mga paa at agad na pumasok sa kwarto kung saan ako binihisan. Agad kong hinubad ang gown at agad na ipinalit ang damit na suot ko kanina. Pagkatapos kinuha ko ang aking bag na maayos na nakapatong sa isang upuan at nagmamadali ng lumabas ng kwarto. Agad din akong napabalik sa loob ng tinangka kong hubarin ang suot kong wedding ring. Halos maiyak ako dahil hindi na ito mahubad sa aking daliri. Paano kaya ito? Baka dahil pa sa singsing na ito mahuli pa ako ng fuckboy na iyon, bulong ko sa aking sarili. Napailing na lang ako at nagpa siya ng lumabas ng silid. Bahala na. Basta ayaw kong pahuli sa fuckboy na iyon. Ipapadala ko na lang sa tubig itong singsing kapag mahubad na. Sa ngayon kailangan ko munang makatakas dahil baka madali pa ang tahong ko ngayong araw. Diyos ko, hindi ko matangap na isang manyakis na lalaki ang kukuha ng iniingatan kong virginity. Nakahinga ako ng maluwang nang nakita ko si Lorna na matyagang naghihintay sa akin. Agad ako nitong sinamahan sa likod bahay at sinabing pwede na daw akong umalis. Teka lang Lorna, nakakahiyaman pero pwede bang umutang sa iyo? Seke kasi ang binigay sa akin kanina ni Madam tapos wala akong pamasahe. Bigay mo sa akin ang cash mo at sesend ko sa iyo ang bayad with interest kapag mapapalitan ko na ang pera ko. Makapal ang mukha kong wika. Natigilan ito at tinitigan mo na ko bago ako inabutan ng 1,000. Parang gusto ko naman magtatalon sa tuwa. Bayaran mo na lang iyan sa akin kapag nagkita tayo ulit. Sige na, umalis ka na at baka makita ka pa ng mga bisita, wika nito. Agad naman akong tumakbo palayo. Mabuti na lang at pagliko ng kanto may nakita akong taxi. Wala nang patumpik-tumpik pa. Agad akong nagpahatid sa labasan at sumakay ng bus papuntang terminal. Uuwi na ako ng probensya dahil may 10 million pesos na ako. Where is Inway Bride? Agad na tanong ko kay Lola nang muli akong makapasok ng mansion. Mabuti na lang at natakasan ko ang mga tanong ni mga kaibigan ko tungkol sa mabilis kong pag-moved on dahil agad alkong nakakita ng kapalit ni Ingrid.
Ang girlfriend ko ng 5 taon na ipinagpalit ako sa best friend kong si Lorenzero at kaninang umaga ko lang nalaman. Mabuti na lang at alerto si Lola at agad na sinabi sa akin na may nakita na siyang pwedeng maging proxy ni Ingrid para hindi ako mapahiya sa mga bisita. Kaya kahit durog ang duso ko sa kataksilan ng 2 tao na malapit sa puso ko ay agad akong sumang-ayon sa kagustuhan ni Lola. Ayaw ko din naman na maging katawa-tawa sa harap ng mga bisita. May magandang reputasyon akong iniingatan sa mataas na lipunan at malaking iskandalo kapag malaman ng lahat na ipinagpalit ako ng girlfriend ko sa aking best friend sa mismong araw ng kasal pa namin. Pero hindi ko inaasahan na isa palang Diyosa ang nakita ni Lola na kapalit ni Ingrid na yung araw. Biglang nag-react ang junior ko nang nahawakan ang kamay nito kanina, kung sa ganda ang pag-uusapan, sobrang ganda. Biglang nawaglit sa isip ko ang problema kay Ingrid nang mahawakan ko ang kamay nito at mahalikan sa labi. So sweet and so innocent. Parang gusto ko siyang itago sa mga lalaking bisita na kanina. Kitang-kita ko ang paghanga sa kanilang mga mata habang nakatitig sa bride ko. Ewan ko lang ha pero pakiramdam ko nagsiselos ako. Ako lang ang may karapatan na tumitig sa bride ko ng ganoon. Nakaalis na. Pagiging proxy lang ng malditang si Ingrid ang papel niya at hindi panghabang buhay mong laruan rider, kampanteng sagot ni Lola. Hindi ko naman maiwasan na magsalubong ang aking kilay lalo na nang maalala ko ang hitsura ng bride ko kanina. La, bakit nyo naman pinaalis? Asawa, ko iyon at hindi pwede na lang siyang maglaho na parang bula, sagot ko naman. Pinandilatan naman ako nito bago sumagot. Aba rider! Alam na alam ko kung anong tumatakbo dyan sa utak mo. Tumigil ka na ha at baka makutusan kita dyan, kawawa naman ang batang iyon kung paglaruan mo lang. Ayusin mo ang buhay mo at kalimutan mo na ang lecheng Ingrid na iyon. Sagot ni Lola. Napakamot naman ako ng ulo ko. Lola naman. Akala ko pa naman nag-aalala kayo dahil malungkot ako ngayon. Bakit parang wala naman kayong pakialam sa akin, kunwari ay nagtatampo kong tanong. Pwede mong ibaling sa iba ang kalungkutan na nararamdaman mo ngayon, Ryder. Pero huwag kay Ashley. Masyado pa siyang bata at puno ng pangarap. Ayaw kong masira ang lahat ng iyon dahil lang sa'yo, seryosong sagot ni Lola. Napabuntong hininga naman ako sabay iling. Paano kung gusto ko siyang makasama bilang asawa ko, may magagawa po ba kayo? Pwede ko siyang ipahanap ngayon mismo Lola, sagot ko naman. Subukan mo lang nakantiin kahit dulo ng daliri ng batang iyon mananagot ka sa akin Ryder. Matuto kang sumunod sa kagustuhan ko kung hindi ako mangingimi na tanggalan ka ng mana, galit na sagot ni Lola. Natigilan naman ako at pilit na ngumiti. Ano pang ba ang magagawa ko kundi sundin ang gusto nito? Alam kong mahirap pero balang araw magkikita din kami ng babaeng iyon at kapag mangyari iyon hindi na siya makakawala sa mga kamay ko. Sisiguraduhin ko na nairehistro ang kasal na ito para wala na siyang takas sa akin. Sa ngayon, wala akong ibang choice kundi magtiis at ibaling ang atensyon sa ibang babae. Marami naman sila diyan. Pwede kong ibaling sa iba ang init ng katawan na mararaman ko ngayon. Mukhang bata pa nga kanina ang bride ko at walang pangkaranasan kahit sa anong bagay dahil kitang-kita ko sa mga mata niya kanina ang takot ng halikan ko ito sa labi. Agad kong pinara ang taxi na dumaan sa harap ko. First day of work ko at kailangan kong magpakitang gilas sa aking mga magiging kasamahan sa pamamagitan ng pagpasok ng maaga. Isa pa naka-office attire ako ngayon at ayaw kong makipagsiksikan sa jeep. Pagdating sa harap ng ISA Sebastian Logistics Incorporated ay agad akong dumiritso sa accounting department. Yes, graduate ako ng BC Accountancy sa aming probensya at swerte naman na natangap ako sa kumpanya na ito. Balita ko mataas ang kanilang standard pagdating sa mga empleyado na hinahire. Para sa akin isang malaking opportunity ito sa aking buhay. Good morning po. Agad kong bati sa naabutang staff dito sa office. Agad itong lumingon sa akin at mumiti. Ay! Ikaw ba si Ashley De Los Santos? Ang bagong hire, magiliw nitong tanong. Agad naman akong tumango. Ako nga pala si Samantha Salvador, ako ang nakatokang mag-training sa iyo. Halika! Dito ang magiging table mo, nakangiti nitong wika sa akin. Agad naman akong tumalima pagkatapos magpasalamat. Fresh graduate ka ba tanong nito? Opo ito ang first job ko, sagot ko naman. Don't worry, ako ang bahala sa iyo. Madali lang naman ang trabaho dito at isa pa 3 tayong magtutulong-tulungan.
Malaking kumpanya ang A. Sebastian Logistics at swertehan ang nakakapasok dito para magtrabaho, kaya galingan mo ha, sagot nito sa akin. Agad naman akong tumango. Inuumpisahan na akong turuan ni Ate Sam nang dumating man ang isa pa naming kasama. Nagpakilala ito bilang si Cecil Ramirez at katulad ni Ate Samantha mabait din naman ito. Halos 5 taon na sila dito sa kumpanya at alam na nila ang pasikot-sikot sa trabaho. Sam, di ba kailangan ng napirmahan ni A. Sebastian ang mga bonuses ng mga empleyado? Nakaredy na ang mga dokumento at pirma na lang ang kulang, narinig kong wika ni Ate Cecil kay Ate Sam. Tahimik lang naman akong nakafocus sa pinapagawa nila sa akin. Na-gencode ako ng mga tseke for filing at kailangan ko ng matinding konsentrasyon para hindi magkamali sa pag-enter ng mga figures. Ikaw na lang ang bahalang magpapirma kay A. Sebastian. Noong nakaraan ako ang gumawa kaya toka mo na ngayon. Sagot ni Ate Samantha. Hey, ito ang pinakaayaw ko sa trabaho natin. Ang makausap ang boss natin. Hindi ba pwedeng ikaw na lang ulit at mukhang magaan naman ang loob noon sa iyo? Sagot ni Ate Cecil. Hindi pwede. Marami pa akong gagawin. Si Ashley na lang ang utusan mo, sagot ni Ate Sam. Natigilan naman si Ate Cecil at agad akong nilingon. Nakangiti naman akong tumingin sa kanila at kusa ng tumayo. I know na first day mo ngayon, Ashley. Pero need na kasi pirmahan ito eh. Tiyak na magwawala ang mga empleyado kapag madelay ang sahod at bonus nila. Nakikiusap na wika ni Ate Cecil. Agad akong tumango at kinuha ang hawak nitong mga papel. Ako na ang bahala. Saan ang office niya, tanong ko. Naku. Thank you ha. Mula dito sakay ka ng elevator. Nasa top floor ang office Sebastian at hindi ka maliligaw kasi nag-iisa lang naman iyon. Pwede ka naman din magtanong sa sekretary niya. Nasa table niya lagi iyon paglabas pa lang ng elevator. Saka, gamitin mo ang card na ito, piling department lang kasi ang pwede pumunta sa office ni boss mahabang paliwanag ni Ate Cecil. Agad naman akong tumango at diretsyo nang naglakad palabas ng accounting office. Agad akong sumakay ng elevator at sinunod ko ang instruction nito. Itinapat ko sa parang isang scanner ang hawak kong card bago ito umandar pataas. Pagkahinto ng elevator ay nagmamadali akong lumabas. Agad kong hinanap ang sinasabing pwesto ng sekretary ni A. Sebastian at nagtaka ako dahil wala ito. Sinipat ko ang suot kong relo at napailing ako. 9:00 na ng umaga at wala ita sa kanyang pwesto. Napapailing na lang ako at marahan na kumatok sa kaisa-isang pintuan na nakita ko. May nakasulat itong A. Sebastian Logistics Incorporated, kaya nasisiguro ko na ito ang opisina ng si. Nakailang katok na ako pero walang sumasagot. Kunot noo kong dahan na itinulak ang pinto ng office at napangiti ako nang hindi ito nakalock. Agad akong pumasok sa loob at nagpalingalinga. Akmang tatawagin ko na si A. Sebastian nang may narinig akong ungol sa gawi na hindi ko alam. Agad na nanindig ang balahibo ko sa aking katawan nang maisip na nag-iisa lang ako dito sa floor na ito. Baka minumulto ako kaya naman naisipan kung lumabas na lang na nang marinig kong may nagsasalita. Actually parang hindi nagsasalita. Pardag umiiyak na babae. Agad kong hinanap kung saan ito banda at nagitla ako nang dumako ang mga mata ko sa isang nakabukas na kwarto. Hindi pala kwarto. Banyo. May babaeng nakatuwad na walang habas na sumisigaw habang may kumakadyot na lalaki sa likod nito. Naitakip ko ang aking mga kamay sa aking bibig sa matinding pagkagulat. Para akong tuod na nakatitig sa kanilang dalawa na abala sa kanilang mga ginagawa. Faster rider. Fuck me hard. Oh, I love it. You're so big, hiyaw ng babae. Bigla naman akong pinagpawisan ng malamig. First time kung may nakitang nagkakabayuhan. Hindi ko alam kung nasasaktan ba ang babaeng katalik nito dahil para itong umiiyak sa paraan ng kanyang pagsasalita. Humihiyaw din ito sa bawat pag-atras abante ng lalaki sa kanya. Incoming. Faster. Fasterer, iskandalusang sigaw ng Gaga. Hindi ko naman kaya pa ang narinig ang aking mga nakikita kaya napaatras ako. Parang gustong humiwalay ang kaluluwa ko sa katawang lupa ko nang biglang tumingin sa gawi ko ang lalaking may malakabayong ari. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha nito habang walang humpay sa kakaulos sa kanyang kapareha at titig na titig sa akin. Hindi ko naman alam kung ano ang gagawin kaya naman agad akong tumalikod.
Diyos ko! Nakakahiya. Baka mamaya iisipin nilang nambubuso ako. Malay ko bang may ginagawa pala silang milagro. Hindi ko naman siguro kasalanan ito. Stop right there. Malapit na kaming matapos. Sigaw nito ng aktong lalabas na ako sa loob ng opisina. Natigilan naman ako at hindi ko alam kung sasagot ba ako o hindi. Pero kalaunan mas pinili ko na lang na lumabas ng opisina. Hindi ko kayang panoorin sila hanggang sa matapos ang kanilang ginagawa. Nakakapangilabot ang bawat hiyaw ng babae. Hindi ako nagpatinag at patakbo akong pumunta sa pintuan ng opisina at lumabas. Diretso ako sa elevator at muling bumaba papunta sa accounting department. Pagkapasok ko sa loob ng opisina ay hingal na hingal akong napaobsero sa aking pwesto habang sapo ko ang aking dibdib na hanggang ngayon ang lakas pa rin ang tibok. Agad naman akong nilapitan ang dalawa kong kasama at nagtanong. Kumusta? Anong nangyari? Bakit para kang hinabol ng 10 kabayo? May hindi ba magandang nangyari? Tanong ni Ate Samantha. Hindi ako nakaimik dahil hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa kanila. Nasigawan ka ba ng boss? Pasensya ka na Ashley ha? Dapat talaga hindi na lang ikaw ang inutusan namin. First day mo pa naman ngayon pero hindi na agad maganda ang naging experience mo sa amo natin, sagot naman ni Ate Cecil. Agad naman akong napailing at isa-isa silang tinitigan. Gaganoon ba talaga iyong boss natin? Wala sa sarili kong tanong. Agad na napakunot ang kanilang mga noo na napatitig sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ni Ate Cecil. Ano kasi nagnag. Hindi ko na natuloy pa ang aking sasabihin nang biglang tumunog ang telepon ng opisina. Agad naman itong sinagot ni Ate Cecil. Hello, good morning Sir Ryder. Opo, opo, new hire po siya Sir Ashley de los Santos po, narinig kong sagot ni Ate Cecil. Agad akong napatingin sa kanya habang seryosong nakikipag-usap sa telepono habang hindi inaalis ang pagkakatigtig sa akin. Lalo kong kinabahan. Mukhang first day ko palang sesante na agad ako. Kung tutuusin hindi ko naman kasalanan. Malay ko bang nasa kasarapan siya ng pakikipagtalik? Ashley, tawag ka ni Sir Ryder. Ano ba kasi ang nangyari? Bakit mukhang mainit ang ulo? Tanong nito sa akin. Napayuko ako. Naku. Mali kasi Hindi na lang sana natin siya inutusan. Iyan tuloy, first day pa lang ni Ashley, makakatikim na agad ng boljak kay Sir. Sabat naman ni Ate Samantha, pabuntong hininga naman akong tumayo. Balik ka ulit sa office. Dalhin mo pa rin ang documents baka sakaling pirmahan niya na, wika ni Ate Cecil. Agad akong tumango at muling naglakad sa palabas ng accounting department. Kinakabahan akong muling pinindot ang elevator para bumakas. Pagpasok sa loob ay itinapat ko ang hawak kong card para dalhin ako sa opisina ng C. Hindi pa rin maalis-alis ang matinding kaba sa dibdib ko lalo na nang maalala ko ang mga eksena kanina na nakita ko sa loob ng banyo ng opisina ni boss. Pagkalabas ko pa lang ng elevator ay nakita ko na ang babaeng katalik ng isihi na nakaupo na sa harap ng computer. Hindi ako maaring magkamali. Mukhang ito ang sekretary niya. Diyos mio, kinilabutan ako sa isiping nagsisek sila bago mag-umpisa ng trabaho. Ganoon na ba ang papel ng isang sekretary ngayon? Kung ganoon man lang mas gustuhin ko na lang umuwi ng probensya at tumulong sa mga kabaryo ko na magtanim ng kamote. Agad akong naglakad palapit dito. Naramdaman niya naman ang aking presensya kaya magtatanong ang mga matang tumitig ito sa akin. What do you want? Mataray nitong tanong. Pigil naman ako na mairapan ito. Huwag niya akong taray-tarayan. Alam ko na ang sekreto nila ng CHTM from accounting department. Dala ko ang mga documents na dapat pirmahan ng C, sagot ko dito. Nakatitig ito sa akin ng sabay na napabaling ang tingin namin nang biglang tumunog ang telepono sa gilid ng kanyang computer. Agad niya itong sinagot bago muling tumitig sa akin. Zero, okay sir, copy, narinig kong wika nito bago tuluyan ang ibinaba ang tawag. Muli ako nitong hinarap at seryosong nagsalita. Pwede ka na daw pumasok sa loob, maiksi nitong wika at halata sa bises ang pagpipigil ng inis. Agad naman akong tumalima at naglakad patungo sa pintuan ng opisina. Kumatok pa ako ng 3 beses bago narinig na may nagsalita sa loob na pinapapasok na ako. Dahan-dahan kong itinulak ang pintuan pabukas at agad na pumasok.
Bumalik na naman ang kaba na nararamdaman ko kani-kanina lang. Pakiramdam ko nakakatakot ang boss namin na ito. Good morning si sir, ninerebyos kong wika nang makapasok na. Nakaupo ito sa swivel chair at nakatalikod sa gawi ko. Good morning dear Sebastian, sagot nito at agad na tumayo sa swivel chair at humarap sa akin. Nagulat man ako sa itinawag nitong pangalan sa akin pero mas lalo akong nagulat nang mamukhaan ko ito kanina kasi hindi ko siya masyadong mamukhaan dahil medyo malayo mula sa aking kinatatayuan ang kit. Kung kaninahin ko halos maaninag ang mukha nito sa loob ng banyo, ngayon kitang-kita ko na ng malapitan. Hindi ako maaring magkamali. Ito yung lalaking pinakasalan ko 5 years ago. Si Ryder James Sebastian. Parang biglang nanginig ang tuhod ko nang dahan-dahan itong lumapit sa akin na may nakaguhit ng ngiti sa labi. Napalunok ako ng maraming beses nang tumigil ito sa harap ko at tintigan ang mukha ko. Sa wakas, nagkita din tayo muli wife. Sagot nito. Agad na nanlaki ang aking mga mata. Hindi ko kayang iproseso ng utak ko ang sinasabi nito sa akin ngayon. Ano ba ang sinasabi mo sir? Hay hindi po kita maintindihan, at isa pa po, hindi po Sebastian ang pangalan ko. Ako po si Ashley de los Santos, pagkakaila ko at umatras ng ilang hakbang dito. Kunting-kunti na lang kasi at magkakaamuyan na kami ng hininga dahil sa sobrang lapit nito sa akin ngayon. Agad na napataas ang kilay nito sa sagot ko. Pagkatapos ay muling naupo sa kanyang swivel chair at mataman akong tinitigan habang may naglalarong ngiti sa labi. Don't tell me na nakalimutan mo agad ang nangyari 5 years ago. Ang pagpayag na pagpapakasal mo sa akin kapalit ng 10 million pesos na inoffer sa iyo ng lola ko, seryoso nitong wika. Napaiwas ako ng tingin sabay kagat ng labi ko. Wala na. Sukol na ako. Wala na akong matakbuhan pa kaya naman kinakabahan akong napangiti dito. Iyon po ba? Papasensya na po nakalimutan ko kasi. Palusot kong sagot dito, hindi naman ito sumagot bagkos tumaas ang sulok ng labi nito habang titig na titig sa akin. Pagkatapos ay muli itong tumayo at lumapit sa akin. I don't think na nakalimutan mo ang lahat. Hindi ko alam na may pagkasinungaling ka pala din Sebastian. Wika nito sa akin sabay hawak ng kamay ko na maisuot ng singsing na palunok ako ng maraming beses nang titigan nito ang palasingsingan ko na hanggang ngayon nakasuot pa rin ang wedding ring na hindi ko hubad sa loob ng 5 taon. Lahat yata ng paraan ginawa ko na para matangal ito pero walang epekto. Napakagat ako ng labi at hindi makatingin ang diretsyo dito. Narinig ko ang mahina nitong pagtawa kaya naman binawi ko ang kamay ko na hawak nito. Hanggang ngayon pa ba naman magpapalusot ka pa rin sa akin? Imposible na makalimutan mo ang taong nag-ahon sa inyo sa hirap. 10 million is 10 million Ashley, wika nito sa akin. Napayuko naman ako. Bakit ba kasi hindi muna ako nag-research bago nag-apply sa kumpanya na ito? Ilang kasi ang nakaharap ko at wala sa hinagap ko na magiging amo ko ang lalaking pinakasalan ko 5 years ago kapalit ng 10 million pesos. Papasensya na po. Sabi kasi ng lola nyo ipapawalang bisa naman daw ang kasal natin after 2 years. 5 years na po ang nakalipas baka wala ng bisa ang kasal natin. Sagot ko dito alam kong katangahan lang ang sagot na iyon at hindi makatotohanan. Napaismi dito sa sagot ko at tinitigan ako. Sa palagay mo ba may annulment dito sa Pilipinas? Nanaginip kayata ng gising Ashley, sagot nito sa akin. Napalunok naman ako. Ano ba ang gustong ipahiwatig ng tao na ito? Win naman ang nangyari sa amin Noah. Kailangan niya ng proxy bride ng araw na iyon at kailangan ko ng pera. Pero bakit parang lumalabas na ako yata ang masama? Ano ba ang gusto ng taong ito? Ano po ba ang gusto niyo mangyari? Gugusto niyo po bang magpakasal sa iba? Ayos lang naman po sa akin. Kung walang annulment dito sa Pilipinas, willing po ako pumirma ng kasunduan na hindi ako maghahabol, sagot ko dito. Humalakhak naman ito na siyang ikinagulat ko. May saltik ba ang lalaking ito? Kaunti na lang at papatulan ko na ito Wife. Mukhang hindi ka nag-matured Mukhang ikaw pa din ang dating Ashley na 18 years old na basta na lang pumayag na magpakasal sa akin, wika nito. Hindi ako nakaimik. Ano po ba ang gusto niyong mangyari? Sabi ni Madan, proxy lang naman ako sa kasalan na iyon. Hindi po zero ang nangyaring kasal dahil hindi naman kita boyfriend.
First time lang kitang nakita at wala akong balak na maging asawa mo. Saka naniwala ako sa sinabi ni Madam na ipapawalang bisa niya daw ang kasal after 2 years, wika ko habang iniisip ang eksaktong pinag-usapan namin ng abuela nito. Umisi naman ito sa akin. Iyan ba ang akala mo? Alam mo bang galit na galit ako sa iyo dahil basta mo na lang akong tinakasan? Hindi mo man lang ginampanan ang tungkulin mo bilang asawa ko. Bigla ka na lang naglaho na parang bula. Nakangisi nitong wika. Nanlaki naman ang aking mga mata. Buti na lang talaga at nakatakas ako dito noon kung hindi ba kagutay-gutay na ang tahong ko dito. Diyos ko! Parang hindi ko maatim na gawin niya sa akin ang ginawa niya sa sekretary niya kanina. Sorry po. Kakausapin niyo na lang po ulit si Madam. Hanggang pagpapakasal lang po talaga sa iyo ang napag-usapan namin noon. Sagot ko dito dahil wala na akong maisip pa kung ano ang isasagot. Tumawa ito. Pagkatapos ay tinitigan ako mula ulo hanggang paa. Nakaramdam naman ako ng pagkailang kaya napaatras ako. Kung wala na po kayong sasabihin, babalik na po ako ng trabaho. Babalikan ko na lang po ang mga documents na dapat mong pinahan. Wika ko dito at agad na tinalikuran ito. Nagmamadali akong lumabas ng kanyang opisina at nagpasalamat ako dahil hindi niya na ako tinawag pa. Tulala akong naglakad pabalik ng aking department. O kumusta? Sinigawan ka ba niya ulit, agad na salubong sa akin nila Ate Cecil. Agad naman akong umiling. Hayin ako ngayon palang sanayin mo na ang sarili mo sa mga bulyaw ng boss natin. Masama talaga ang ugali niyan at umiiyak ang araw kapag walang napapagalitan na empleyado, wika ni Ate Samantha. Ate ganoon po ba talaga siya? I mean normal na lang po ba sa kanya na nakikipag-sex sa loob ng opisina, hindi ko mapigilan na tanong dito. Huli na nang maisip ko ang nasabi ko dahil narinig na nilang dalawa. Sabay na nanlaki ang mga mata ng mga ito habang nakatitig sa akin. You mean nakita mo si boss na may katalik na babae sa office kanina? Kaya ba tulala kang bumaba kanina? Tanong ng mga ito. Tumango ako. Pagkatapos ay seryoso nila akong tinitigan. Ito ang gusto naming sabihin sa iyo, Ashley. Mag-ingat ka sa boss natin. Maliban sa pagiging palasigaw, mahilig sa mga magagandang babae yan. Karamihan sa mga nabibiktima niya mga sekretary niya. Kaya nga parang damit lang kung magpalit ng sekretary si boss, wika ni Ate Cecil. Agad na nanlaki ang aking mga mata sa pagkagulat. Ganoon ba? Nakakatakot naman po pala siya, sagot ko. Agad silang nagsipagtanguan. Actually hindi mo naman masisisi si boss. Mga mahaharot din kasi kadalasan ang mga nabibiktim na niya. Mga babae na din kasi ang nagbibigay ng motibo since sobrang active yata ng boss natin sa sex agad niya mang pinapatulan, sabat naman ni Ate Sam. Buti wala siyang nabubuntis, sagot ko. Agad silang umiling. Sagot. Maingat daw iyan. Lagi may baong. Condom. Kahit fuckboy malakas pa rin. Ang control sa sarili. Ayaw daw. Makipag-sex kapag walang kondom na. Nakabalot sa kanyang ari, bulgar na. Sagot ni Ate Cecil. Napalunok naman. Ako nang ilang beses nang muling sumagisa. Isip ko ang mga nakita kanina sa opisina. Kaya mag-ingat ka, Ashley. Umiwas ka sa boss natin kung ayaw mo. Masira ang buhay mo. Bata ka pa at marami pang darating sa iyo na magandang opportunity, pagbibigay. Payo sa akin ni Ate Cecil. Agad akong tumango dahil wala naman akong balak na pumatol sa boss namin. Ayaw ko ng lalaking fuckboy. Aaminin ko na super gwapo naman. Talaga ni Boss Ryder. Siguro hindi. Nakakapagpigil ang mga nagdaan. Nitong sekretary at kusang naghubad. Sa harap nito. Pero kahit na, kung matino siyang amo, hindi siya dapat pumapatol sa kanyang mga empleyado. Mabuti na lang at nanahimik na sila. At Samantha at Ate Cecil. Naging abala na din sila sa kanilang trabaho. Kay muli kong itinoon ang aking sarili. Sa pag-encode ng mga tseka. Gusto kung ipakita sa mga kasamahan ko na masipag ako at maasahan pagdating sa kahit na anong bagay.
Abala ako sa aking trabaho ng kalabitin. Ako ni At Cecil. Gulat naman akong napatitig dito. Lunchtime na. Sabay ka na lang sa amin sa cafeteria para naman may makakausap ka habang kumakain pag aaya nito sa akin. Agad naman akong napatingin sa wall clock at nagulat ako. Dahil pasado 12:00 ng tanghali. Agad akong tumango at iniligpit ang kalat na nasa aking table. Grabe, ang bilis ng oras, wika ko. Sabay tayo. Napangiti naman silang dalawa. Ganyan talaga kapag busy. Hindi. Namamalayan ang oras. Hayaan mo. Masanay ka din sa mga trabaho dito sa loob ng office. Sagot ni Ate Sam at naglakad na palabas ng opisina. Agad naman akong sumunod dito at sumunod naman si Ate Cecil. Bagong empleyado, natatanaw ko na ang cafeteria nang may biglang nagsalita mula sa aming likuran. Napahinto naman sa paglalakad sila Ate Cecil at Ate Sam, kaya ganoon na din ang ginawa ko. Agad naman na lumapit sa amin ang lalaking nagtatanong patungkol sa akin. Yes, first day niya ngayon. Siya ang pumalit kay Gemma, sagot ni Ate Cecil. Tumango ito't saka ako initigan. Ipakilala mo naman ako sa kanya. Banat ng lalaking kaharap namin. Tumawa naman si Ate Cecil bago ako hinarap. Ashley, siya si Rustom sa marketing department, siya at Rustom si Ashley, ang ganda niya, di ba? Pagpapakilala ni Ate Cecil sa aming dalawa. Agad naman na inilahad ni Rustom ang kanyang palad para makipagkamay sa akin. Tinagap ko naman ito dahil mukha naman siyang mabait. Sa cafeteria ba kayo kakain? Sabay, ma. Ako sa inyo, wika ni Rustom. Agad naman tumango sila Ate Cecil at Ate Sam. Pagdating ng cafeteria ay kanya kami order ng pagkain. Gusto pa nga akong librihin ni Rustom, kaya lang tumanggi ako. May budget naman ako sa pagkain, kaya walang dahilan para magpalibre kahit kanino. Fresh graduate ka pala? Swerte mo naman dahil nakapasok ka kaagad dito. Sakri hindi sila masyadong naghahir ng mga fresh graduates, wika ni Rustom. Napangiti naman ako. Sa online lang ako nag-apply. Swerte naman at tinawagan nila ako for interview. Swertehan lang din talaga. Siguro. Kaya nga pinipilit kong matutunan agad lahat ng trabaho para naman hindi nakakahiya sa mga kasama ko, sagot ko. Nagtawanan naman sila Ate Cecil at Ate Sam. Mukhang maswerte nga ako dahil mababait ang mga naabutan kong kasamahan sa opisina. Of course, magkakasana tayo sa iisang department, kaya dapat lang support tayo sa isa't isa para gumaan ang trabaho natin, sagot ni Ate Cecil. Umiti naman ako dito bilang tanda ng pagsang-ayon. Kaya ikaw, Rustom, huwag munang mangulit kay Ashley, ha? Alam nanin na siya ang pakay mo, kaya ka nakipaglapit. Hintayin mo muna na matutunan niya lahat ng trabaho sa department namin bago mo siya ligawan, prangkang wika ni Ate Sam. Sinabayan naman ng pagtawa ni Ate Cecil, kaya kitang-kita ko ang pamumula ng mukha ni Rustom. Nahihiya pa itong tumingin sa akin. Grabe naman kayo. Napaka-advance niyo naman mag-isip, sagot nito. Muling natawa sila Ate Cecil at Ate Sam. Napakamot naman ng ulo niya si Rustom habang hindi makatingin ng diretso sa akin. Wala din naman akong balak na magpaligaw pa. Kakaumpisa ko pa nga lang sa trabaho at balak kong i-focus muna ang buong time ko dito. Saka na ang boyfriend na iyan.
Sagot ko naman sabay inom ng juice. Agad naman napangiti si at Cecil bago sumagot. O narinig mo iyon, Rustom? Mukhang hanggang friends lang ang may offer. Sa iyo ni Ashley, kantsaw ni 8 Cecil. Muling natawa si ate. Samantha. Hindi matapos-tapos ang kulitan sa aming apat habang kumakain. Kahit papaano lalong naging panatag ang aking kalooban dahil mas lalo kong napatunayan na mababait ang mga kasama ko. Napaka-vocal nila. Pagdating sa lahat ng bagay. Hindi ko din akalain na ganito sila kakalog. Akmang susubo ulit ako ng pagkain ng may lalaking biglang lumapit sa Amir. Isang lalaki at masa 40 na ang edad at kita ang pagiging seryoso habang isa kaming tinitingnan. Akala namin makikishare lang ang table pero seryoso. Itong humarap sa akin. At Ashley. Ashley Sebastian. Tanong nito. Natigilan naman ko. Sabay titig dito. Hindi ko alam kung nagbibiro ba ito o hindi dahil hindi naman Sebastian ang apelyedo ko. De Los Santos ako kaya mukhang nagkamali ito ng nilapitan. Dami ba naman ang mga empleyado dito hindi malabong may kapangalan ako. No po. Ashley De Los Santos po ang name ko. Sagot ko sabay baling ng tingin sa mga kasamahan ko. Kita ang pagtataka sa mga mata ng mga ito habang nagpapalipat-lipat ng tingin sa akin at sa taong bagong dating new employee ka, diba? Accounting Department, tanong ito. Napatingin ako kina Ate Sam at Ate Cecil bago sumagot. Opo, pero Han po Sebastian ang apelyedo ko. De Los Santos po. Pagtatama ko. Tinitigan muna ako nito. Bago tumangot sa nagpaalam. Naiwan naman akong naguguluhan. Ang weird niya. Ang alam ko mataas. Na ang posisyong ng taong iyon pero parang tanga kong makipag-usap. Ano? Kaya ang kailangan niya kay Ashley. Sebastian. Kaapelyedo pa talaga ng wika ni Rustom. Bigla akong kinabahan ng muling sumagi sa isip ko. Si Ryder. Diyos ko. Tinawag niya ako. Kaninang Sebastian. Ganyan talaga minsan ang mga matatalinong tao. Sa sobrang dami ng mga iniisip hindi nila namamalayan na naging weirdo na pala sila, sagot ni Ate Cecil sa pamamagitan ng pagsubo ng kanyang kinakain. Hindi din ako umimik at itinoon na din ang aking atensyon sa pagkain. Patapos na ako sa aking kinakain ng tulala na napatitig sa likuran ko sila. 8 Cecil at 8 Sam. Wala sa sariling. Napalingon ako at nanlaki ang aking mga mata nang makita ko si Sir Ryder na seryosong naglalakad papunta sa kinaroroonan namin. Nakasunod dito. Ang lalaking lumapit sa amin at tinawag akong Ashley Sebastian. Bigla akong kinabahan nang mapansin ko na direktang nakatitig sa akin si Ryder at mukhang galit. Oh my God. Nandito si boss. First time in the history ito na ang mismong may-ari ng Sebastian Logistic. Vince ay aapak sa cafeteria, narinig kung bulong ni Ate Sam. Napaayos ako ng upo at muling itinoon ang atensyon sa kinakain. Gusto ko nang tawagin lahat ng santo na kilala ko para ipagdasal na sana hindi ako ang pakay ni Ryder dito sa cafeteria. Halos gustong manginig ang buo kong laman nang mapansin kong tumigil sa gilid ng table namin ni Sir Ryder. Hindi pa rin maalis-alis ang pagkakatitig sa akin, kaya naman parang gusto ko na lang lalamunin ng lupa para makatakas sa masakit nitong tingin. Ashley, tawag nito sa pangalan ko. Lalo naman akong napayuko. Kulang
Nalang isubsob ko ang mukha ko sa pinggan para lang maipakita dito. Naiilang ako sa kanyang presensya. Naramdaman ko na kinalabit ako ni Ate Sam kaya naman napaangat ako ng aking tingin. Inginuso nito si Sir Ryder. Nasalubong na ang mga kilay na nakatitig sa akin. Kapansin-pansin din na masama ang tingin na ipinupukol nito kay Rustom. Lalo akong nakaramdam ng pagkailang ng mapansin ko na sa amin nakatuon ang atensyon halos lahat ng tao dito sa cafeteria. Ashley, wag mo nang hintayin pa na. Buhatin kita dyan sa kinaupuan mo. Bilisan mo na dahil gutom na ako. Wika nito. Parang gusto kong walan. Nang ulirat ng banggitin nito ang pangalan ko. Nagtataka naman na. Napatitig sa akin sila Ate Sam at Ate Cecil. Sir, may kailangan po ba? Kayo? Tapos nyo na po ba pirmahan? Yung dala kong documents kanina. Pupuntahan ko na lang po mamaya. Wika ko dito kasabay ng pagpapakawala ng hilaw ng ngiti. Lalong nagsalubong ang kilay nito at sa isang iglap lang ay hawak na ako ng mahigpit sa aking braso. Pilit akong pinapatayo kaya wala na akong nagawa, kundi ang tumingin sa mga kasamahan. Kunatakang-taka habang nagpapalipat. Lipat ang tingin sa aming dalawa ni Sir Ryder. Let's go, malamig nitong wika sabay. Hila ng aking kamay. Wala na akong nagawa pa kundi ang sumama na dito. Nahihiya na din ako dahil pinagtitinginan na kami ng ibang empleyado at ayaw kong Sismisan nila ko lalo na at kabago. Bago ko lang sa trabaho. Kamalas-malasan naman kasi. Sa dami ng kumpanya na inaplayan ko dito pa. Talaga ako natapat sa taong nisa. Panaginip hindi ko nagustuhin pang makita. Ewan ko ba lumalakas talaga ang kabog ng dibdib ko tuwing nakikita ko ito. Pakiramdam ko hindi ako safe sa taong ito Although ikinasal kami noon pero hindi ibig sabihin asawa niya ako. Sir, pwede po bang bitayan nyo na ako? Sasama na po ako sa inyo. Wika ko dito sabay hila ng kamay ko na hawak nito. Masama lang ako nitong tinitigan at mabilis ang hakbang na naglakad papuntang elevator. Wala na akong nagawa pa kundi ang binilisan. Nalang din ang hakbang dahil hawak. Hawak niya pa rin ako sa aking kamay. Isa pa nakasunod ang tingin sa amin ng ibang empleyado. Kitang-kita ang pagtataka sa kanilang mukha habang nagbubulungan. Pagpasok sa loob ng elevator ay sa wakas binitawan din ako ng gago. Hindi ko alam kung ano ang nakain nito. Hindi ko din alam kung ano ang kailangan nito. May 30 minutes pa ako bago bumalik ng trabaho at imposible naman na hindi niya alam ang oras. Sir, dapat pinatawag niyo na lang ako. After break time, wika ko dito sa kawalan ng sasabihin. Tahimik kasi. Itong nakatitig sa akin kaya nailang. Ako. Who's that guy? Nanliligaw ba siya sa iyo? Tanong nito. Hindi ko naman makuha ang ibig nitong sabihin kaya. Sandali akong nag-isip. Biglang sumagi sa isip ko si Rustom. Si Rustom po. Nakasabay lang po namin siya kanina papuntang cafeteria. Ngayon ko lang din po siya nakilala. Dahil first day ko lang din ngayon sa trabaho, sagot ko dito. Saglit itong nag-isip habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa akin. Ayaw ko nang makita ulit na lalapit. Lapit sa iyo ang lalaking iyon. Iwasan mo siya, diretsahan itong wika. Natigilan naman ako. Ano na naman? Kaya ang drama ng kumag na ito. Bakit? Bawal na akong lapitan ng kahit sino. Kasama ba ito sa rules and regulations? Dito sa company? Matanong ko nga. Mamaya sila Ate Samantha at Ate Cecil
Bakit po? I mean nakipagkala lang. Naman po siya. Mas mabuti nga po na. Marami akong kakilala dito sa opisina. Para marami po akong friends, hindi. Kung magiwasan na sagot. Masama naman. Ako nitong tinitigan. Napa-peace sign. Tuloy ako nang wala sa oras. Let's talaga. Bakit ganito ang may-ari ng ise? Bakit? Mukhang may tupak. Isa paano kaya? Nagkailangan ito sa akin. Naku. Kailangan kong maging alerto. Baka. Mamaya gagawin niya sa akin ang ginawa niya sa sekretary niya kanina. Ayaw kong makuha ng kahit na sino. Ang virginity ko no. Para lang iyon. Magiging asawa ko hindi sa kanya pero sa totoo kong maging asawa. Pagkalabas namin ng elevator ay naabutan pa namin ang secretary nito. Nakatalik kanina. Nakaupo sa kanyang pwesto at nakabusangot. Hindi ko naman maiwasan na mapataas ang aking kilay lalo na nang mapansin ko. Nakatitig ito sa akin. Baka nagsiselos, hindi ko maiusan. Nabulong sa aking sarili. Sumunod naman ako kay Sir Ryder hanggang sa makapasok kami sa loob ng opisina. Nagulat pa ako nang makita ko na maraming pagkain na nakalagay sa lamesa nito. Nagtataka akong napatingin dito at katulad kanina. Seryoso pa rin. Hindi ko alam kung masama ba ang araw nito o talagang normal na sa kanya ang palaging nakasimangot. Sit! Sabagayan mo akong kumnain. Wika nito sa akin at itinuro ang isang upuan. Gulat akong napatitig dito bago sumagot. Pinatawag niyo lang po ako para sabayan kayong kumain. Pwede niyo naman po yayain ang girlfriend niyo. Hindi ko maiwasan na sagot dito. Minsan gusto ko na din kutusan ang sarili ko. Hindi ko talaga mapigilan ang bunganga ko. Pwede naman ang manahimik na lang muna at tumanggi. Masasarap ang pagkain na naka. Pero busog na ako. Sit down at let's eat, ulit nito sa seryosong boses. Hindi naman ako natinag at tumitig dito. Busog na po ako. Kumain na ako. Kanina sa cafeteria. Dapat kanina pa lang sinabi niyo na sa akin na balak niyo akong librihin ngayon. Nakatipid. Sana ako ng isang meal ngayong araw. Sagot ko. Natigilan ito at biglang lumapit sa akin. Naalarma naman ako. Kaya bigla akong napaupo. Kapag sinabi kong kakain ka, kakain ka. From now on, bawal ka nang pumunta o kumain ng cafeteria. Bawal ka din makipag-usap kahit kaninong lalaki. Diyan, ako lang ang kakausapin mo at ang dalawa mong trabaho, wika. Nito, hindi ko naman alam kung seryoso ba siya o nagbibiro lang. Pero, mukhang seryoso dahil hindi ngumingiti. Katunayan nga, nakakapaso ang karniyang mga tingin na pinapakawalan sa akin. Nagbibiro po kayo, di ba? Impossible. Naman po na hindi ako makipag-usap. Sa iba, gusto ko po magkaroon ng madaming kakilala dahil gusto ko po magkaroon ng maraming friends. Sagot ko, hindi ito umimik bagkos. Nilagyan nito ng pagkain ang pinggan na nasa harap ko. Sundin mo na lang ang gusto ko kung ayaw mong isisante ko lahat ng lalaking lalapit sa iyo, wika nito. Gulat naman akong napatitig dito. Hinahanap ko sa kanyang hitsura kung nagbibiro ba ito pero walang kabakas. Bakas. Hindi ko talaga magets kung bakit ganito ito. Kung ganito ba siya sa lahat ng kanyang mga bagong empleyado. Bakit po? I mean, bakit po kayo ganyan? Hindi niyo po ako wedding diktahan dahil hindi ko po kayo tatay. Sagot ko.
Naihampas naman nito ang kanyang kamay sa lamesa. Buti na lang. At hindi naglalaglagan ang mga pagkain na nasa lamesa. Mukhang may sapak nga ang amo ko. Kaunting katwiran nagagalit agad. Ano ang gusto niya, zero o lang ako nang sa lahat ng sasabihin niya? Sino ba siya para diktahan ako? Mukhang may sayad nga siya. Mukhang totoo ang sinabi sa akin kanina nila ate Samantha at Ed Cecil. Nakakatakot. Ang sisi. Kumain ka na. Starting tomorrow. Dito ka na sa office ko kakain, wika nito at nag-umpisa ng sumubo ng pagkain. Wala naman akong nagawa kundi kunin ang kutsara at tinidor at pinilit ang sarili na kumain na din. Kahit busog pa ako. In fairness, masarap ang pagkain. Iba talaga ang mayayaman. Info. Nakatangap ako ng 10 million noon. Kapalit ng pagpapakasal dito, pero ginamit ko iyon para makabili kami ng lupain sa probensya. Ang ibang bahagi naman ng pera ay ipinatayo namin ng bahay at ginamit sa pag-aaral naming 3 magkapatid. Halos paubos na ang pera, kaya kailangan ko pa din kumayod para mabili ang mga gusto ko. Wala kasi akong balak na magstay ng matagal sa probensya. Mas marami kasing opportunity na dadating sa akin dito sa Manila, lalo na at nakapagtapos na ako. Gusto kong umasenso gamit ang natapos kong kurso. Pagkatapos namin kumain ay tinawag nito ang sekretary at inutusan na ligpitin ang aming pinagkainan. Of course, busangot to the highest level pa din ang hitsura ng lola mo. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang papel nito sa buhay ng CEO namin. Kung secretary ba ito, girlfriendo parosat. Mukhang iyoki ang pinaka-last na choices na naisip ko. Yet si said, sir, balik na po ako sa aking department. Baka hinahanap na ako ng mga kasamahan ko, paalam ko kay Ryder. Baka mabugahan pa ako ng apoy ng kanyang sekretary dahil mukhang nagmamaktol ito habang nililinis ang aming pinagkainan. Wala akong balak natulungan ito dahil kailangan ko ng makabalik sa aking department. Baka kung ano na ang iniisip nila ate Sam at Cecil sa akin. Mahirap na. Ipadala ko na kay Anthon ang mga documents kapag tapos ko ng pirmahan. Huwag mong kalimutan ang sinabi ko sa iyo kanina. Son din no. Lahat ng ipinagbabawal ko, seryoso. Nitong wikat saka umupo na sa kanyang swivel chair. Hindi ako umimik dahil wala naman akong balak ang sundin ang gusto nito. Malay ba niya kung sino ang magiging kaibigan ko dito sa kumpanya? Hindi naman. Siguro ako nito susundan sa kahit saan ko gustong puntahan. Pagdating ng accounting office ay agad akong pinutakte ng tanong nila ate Sam at Ate Cecil. Ano ang nangyari? Bakit bigla ka na lang pinatawag ng si? Pinagalitan ka ba niya sa pambubuso na ginawa di kaninang umaga? Agad na tanong ni Ate Cecil sa akin. Muling sumagi sa isip ko ang nakita ko kaninang umaga, kaya napailing ako. Gusto lang niyang sabayan ko siya sa pagkain. Nalulungkot yata siyang kumain mag-isa sa loob ng opisina. Sagot ko. Napanganga naman ang dalawa dahil sa pagkagulat. Hindi. Marahil inaasahan ng mga ito na yayayain akong kumain ng boss namin. Talaga? Huwag mong sabihin ikaw na naman ang prospect niya. Gusto ka daw ba niyang ligawan o gusto ka din niyang ikama? Tanong ni Ate San. Naku ate, hindi ko siya type no. Wala akong balak na magpabiktima sa isang lalaking kagaya niya.
Ayaw ko sa mga fuckboy, agad na sagot ko. Muli. Silang nagkatinginan. Aasahan namin iyang sinasabi mo. Ashley ha. Bata ka pa kaya huwag na. Huwag kang pabibiktima sa boss nati. Baka mamaya matulad ka din sa ibang mga nagdaan na empleyado dito na. Pagkatapos niyang ikama basta niya na lang itinapon na parang basahan. Bakas na pag-aalala sa boses ni ate. Cecil na sagot nito. Huwag kayong mag-alala ate. Iba ako. Sa kanilang lahat. Kahit gaano pa ka. Pogi ang boss natin wala akong balak. Napatulan siya. Para lang sa magiging asawa ko ang beautiful body ko. Pabiro kong sagot sa kanila. Tanging. Tawa na lang din ang kanilang ginawa. At itinoon na namin ang buong attention sa trabaho. Abala kaming lahat ng marinig namin. Na may kumakatok sa pintuan ng office. Sabay kaming napalinga at narinig ko pa ang pagsinghap ni ate. Sam nang makita nito ang isang matangkad na lalaki na nakatayo sa pinto, agad na tumayo si ate Cecil para pagbuksan ito. Hello Sir Anthony. It's our pleasure na napadalaw ka sa aming humble office. Agad na wika ni ate Cecil nang makaharap na nito ang nagngangalan na Anthony. Tahimik naman akong nakamasid sa kanila. Dinala ko lang itong pinirmahan na documents ng wika nito sabay. Abot ng hawak nitong papeles. Napa. Wiwimaman sila Ate Cecil at Ate Sam. Ano ang nakain ng sihi at ikaw pa ang inutusan na magdala nito sa amin? Pwede mo naman kaming tawagan. Para kami na lang ang kumuha nito. Nakakahiya tuloy sa iyo Sir Anthony. Pabebe na sagot ni Ate Sam. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. No choice. Alam mo naman ang amo natin. Once na iniutos kailangan sundin, sagot nito't saka sumulyap sa gawi ko.